Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mga mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad, kundi pati na rin sa bayan. Dahil ang mga scholar ng bayan may pakailam sa sambayanan. Mga kasali, patuloy po ang iringan sa pagitan ng Pilipinas at China patungkol sa West Philippine Sea. Ang tanong, kailan kaya nagsimula ang legal dispute sa nasabing lugar? Para talakayin ito, makakasama natin si UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea Director, Professor and Dr. J. Batumbakal. Magandang umaga, Prof. J. Welcome po sa DZUP. Ay, magandang umaga, Rex, sa lahat po ng mga nanonood o kaya nakikinig. Oh, thank you. Magandang umaga rin po, Doc. Thank you po sa ating pag-accept sa invitation. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Unang tanong po, Prof. J, no, from a legal perspective po, kailan nagsimulang umusbong ang sigalot sa West Philippine Sea sa parte po ng Pilipinas? Ayan. Well, kung ang titignan natin is yung recent history, no, talagang nag-umpisa siyang tumindi nitong mga bandang 2010. Yun talaga yung parang uminit siya talaga, no? Before that, paminsan-minsan lang yung mga balita tungkol sa mga nangyayari dyan, no? Kasi yun yung time na nag-umpisa ang China na mag-interfere na sa mga activities natin dito sa West Philippine Sea, dito sa side natin bale ng South China Sea. Before that, kahit na nagkakaroon ng konting tagisan like sa Mischief Reef o kaya sa Scarborough Shoal, kumbaga sandali lang naman yun, no? Nare-resolve sa usapan agad kumpara dun sa nangyari mula noong 2010 na parang talaga uminit at nagtuloy-tuloy na itong sigalot nga sa atin. Prof. J, ano-anong mga mahalagang historical na dokumento o kasunduan po ang dapat maunawaan sa pagtalakay sa maritime rights po ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Well, una, no, yung sa mga dokumento, no, first of all, kailangang intindihin natin pag yung, kasi binanggit mo maritime rights, no, hiwalay yung issue at usapin ng mga maritime rights dahil sa ilalim ng international law, magkaibang batas ang nagre-regulate dun sa dalawang yan, no? Yung pagdating sa issue ng territorial sovereignty o kaya sovereignty over the land, no? Yan ay base sa matagal ng kinikilalang customary international law. Ito ang batas ng mga bansa, no, na nag-arise yan out of the practice of states, no? Dahil doon ang karamihan diyan ay hindi actually nakasulat, kundi sinusunod lang, ginagawa lang ng mga estado at kinikilala nila, bale, no? So pagdating sa issue ng sovereignty, yon customary international law ang nagdi-determine kung anong kalagayan ng kunwari mga claims ng isang estado. Pero pagdating naman sa karagatan, iba ito, no? Kahit na nung una, mayroong customary international law para sa karagatan, ang karamihan nito ay naisulat na codify, ika nga. Dahil ito ay parang naging conscious effort, especially after the Second World War, na ayusin yung mga batas tungkol sa paggamit ng karagatan. Okay? At dahil doon, kahit na nag-umpisa yung mga usapin, mga bandang 1950s, matagal at masalimuot ang mga issue, pero finally na-resolve yung karamihan doon noong 1982, no? Sa pamamagitan ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Doon na pagkasunduan ng mga bansa ng mundo kung ano dapat ang mga patakaran tungkol sa karagatan, kung sino at ang may mag-ari ng anong parte, kung sino ang mayroong karapatan sa mga likas yaman, kung ano dapat ang pwede nilang gawin at anong hindi pwedeng gawin, kung ano yung mga common interest nila bale sa karagatan, no? Karamihan yan ay nasiayos dito nga sa UNCLOS. Prof. J, paano hinubog ng international law, particular ng United Nations nga po, Convention on the Law of the Sea, ang legal claims ng bansa sa West Philippine Sea? Well, dito, mahalagang una sa isip natin, no, ang Pilipinas bilang isang archipelagic nation, no, ay nagkaroon ng isang aktibong papel sa paghubog ng UNCLOS. Kasi nung nag-umpisa yung usapin, hindi kinikilala ang archipelago bilang isang unit, no, isang nation, no. Kumbaga, collection lang siya ng isla.
At dahil doon, para sa mga ibang bansa, bawat isla mayroong sariling katubigan, mayroong sariling territorial sea. At sa labas ng territorial sea ay high seas na open to everyone, no? Kahit sa mga ibang bansa. Para sa Pilipinas, hindi natin matanggap yon, no? Nung tayo maging independent na. Para sa atin kasi, yung ating inter-island waters ay matagal na nating tinatrato bilang atin din, pero hindi nga yung kinikilala ng ibang bansa at the time, no? Kaya nung nagumpisa yung mga usapin tungkol sa UNCLOS, ang Pilipinas pumosisyon siya na medyo matigas na dapat kilalanin muna ng buong mundo yung tinatawag na archipelagic doctrine. O ang pakilala na ang isang archipelagic nation ay binubuo hindi lang ng isla kundi rin ng mga karagatan, particular yung mga inter-island waters. So, nung una, nahirapan tayo na makasundo ang mga ibang bansa, no? Mula 1950s, 1960s, lagi nating tinutulak 'yan. Lagi tayo nag-a-adjust din ng konti para kumbaga ma-accommodate din natin kung ano yung mga argumento ng ibang bansa. Pero hindi tayo nagtagumpay until na nagkaroon nga ng oportunidad again through the negotiations sa UNCLOS from 1973 to 1982. Okay? So matagal talagang negosasyon yan at mahirap yun dahil ang kausap natin ay buong mundo. So eventually, meron tayong mga punto na nakumbinsi natin ang international community na tanggapin. Meron ding mga punto na hindi rin nila natanggap, no? Hindi natin na kuha ng kanilang agreement, pero yun kasi talaga yung nature ng negotiation eh. Parang give and take, no? Pero overall, ang pinakamahalaga sa atin kasi ay nag-agree ang international community na kilalanin ang Pilipinas bilang isang archipelagic state, no? Na binubuo ng lupa at katubigan. Kaya yung mga katubigan natin katulad ng Sulu Sea, Bohol Sea, Visayan Sea na dati ay ang trato diyan ay high seas, no? Ng ibang mga bansa kahit saan, kahit kailan pwede lang pasukin at pwede silang mangisda at kumuha ng kahit ano. Hindi na yon nagtuloy dahil nga kinilala nila na yung mga katubigan na yon ay pag-aari ngayon ng Pilipinas. Parte siya ng katubigan natin na subject to our sovereignty. Ang concession lang na binigay natin sa kanila ay pwede silang magdaan. Basta magdadaan lang. Hindi gawa ng iba pang bagay, no? So yun yung naging mahalagang contribution natin sa UNCLOS, isang entire part yun, yung part 4 ng UNCLOS. Ngayon, dahil tayo isang archipelago, na pa-agree din natin ng international community na dapat yung lahat ng mga maritime zones na tinatawag, mga zonang pandagat, ay susukatin base sa Pilipinas bilang isang unit lamang. No? So yung kalooban niya, katulad ng Sulu Sea, yan ay dahil yan ay parang part and parcel na lang na rin ng Pilipinas bilang isang archipelagic state, hindi dyan magkakaroon ng ibang maritime zone katulad ng EEZ or continental shelf. Yan ay archipelagic waters na subject to our sovereignty. So sa labas lamang ang titingnan natin, doon magagaling yung ating mga maritime zones. So isa na dito sa bandang west, yan ang meron tayong territorial sea at exclusive economic zone and continental shelf. Na sa ngayon ay tinatawag nating West Philippine Sea para mas madaling sabihin, no? Meron din tayong ganun sa Pacific side, no? Nandun yung ating extended continental shelf sa Benham Rice na naging pinangalanan ding Philippine Rice na ngayon ay talampas ng Pilipinas na ang official na pangalan. No, so yun, meron din tayo doon sa side na yun. Sa bandang norte at saka sa bandang south, meron pa rin pero medyo maliit na dahil meron tayong mga kapitbahay doon na malapit. Sa norte nandun ang Taiwan. Hindi natin sa ngayon makausap ang Taiwan officially dahil dahil sa One China policy. Habang doon sa south naman ay nagkaroon tayo ng kasunduan with Indonesia na i-set yung boundary ng ating exclusive economic zone doon sa Celebes Sea. Pero yung continental shelf, nag-uusap pa rin tayo kung paano ilagay yung boundary doon. Prof. J, ano-anong mga pangunahing insidente o pangyayari na ang nagtulak po sa Pilipinas na isaalang-alang ang pagsasampa ng kaso laban sa China? Ano ang mga naging ambag ng universidad sa usapang ito kung meron man po? Okay, yung sa nangyari sa West Philippine Sea, siguro nalalaman naman din ng karamihan natin, no? Meron tayo mga isla doon, yung Calayan Island Group at saka yung Scarborough Shoal. Yung Calayan Island Group,
inanunsyo natin ang ating sovereignty dyan sa mga lugar na yan noong 1971. Okay? Base sa ating pagkakuha sa kanya, pag-occupy at administer under acts of sovereignty. Sa bandang norte, nandun naman yung Scarborough Shoal na isang bahura pero may mga bato-bato siya na pwede ring maging subject to claims of sovereignty. No? Matagal na nating ginagamit yung dalawang lugar na yon, nangingisda at kumukuha ng mga likas yaman dagat. At dun sa bandang Kalayaan Island Group, ine-explore din natin yan matagal na for petroleum. Ang mahirap diyan, no, ay kahit nasasagawa natin to nung mula 60s, 70s and 80s, well into the 90s. Ang problema natin ay yun nga bandang mga 2010, late 2000s and into the 2010s, nagbago ang postura ng China. Dati, inaangkin lang niya yan on paper. Pero simula nun, lalo na bandang 2009, nagdesisyon siya na maging mas aktibo. At ang naging manifestation nun ay nag-umpisa siyang mag-interfere sa ating mga aktibidades dyan sa Kalayaan Island Group at saka sa Scarborough. No? Yung sa bandang Kalayaan, noong 2011, nagkaroon ng isang insidente na hinaras nila yung isang petroleum exploration vessel natin, no? At dahil doon nabahala ang Aquino government, no? Natuloy naman yung exploration, no? Parang naharas lang ng konti, pero natuloy naman after. Pero napansin din natin na naging mas aktibo nga sila dahil dumadami yung kanilang mga fishermen, no? At ang hirap sa fishermen nila, sinisira nila yung mga bahura, hindi yung nanguhuli lang ng isda na gaya ng dati. Dati kasi nakikita natin sila, nangingisda lang sila, nangingisda rin lang tayo, okay lang. Pero nung panahon na yun, napansin natin, hindi lang sila nangingisda, kundi talagang parang minimina nila yung mga bahura. No? Sinisira talaga nung inawasak nila. Nung makita sila dyan sa Scarborough Shoal, nagdesisyon yung Navy na i-attempt na arestuhin sila. Okay? Ang problema, nung inaresto sila, nag-react na ang China na pigilan yung pag-aresto natin sa kanila sa paninira nila sa karagatan. At nagkaroon tuloy ng isang standoff, mga ilang buwan, no, na nagigirian ang Pilipinas sa China. Noon yung time na, kumbaga siguro on the Philippine side, na-realize natin na okay, number one, mukhang hindi tama itong ginagawa ng China na sa katubigan natin ay sinisira niya ang ating mga bahura, nangingisda sila ng illegal, no? Hindi natin pinipigilan niya yung ating law enforcement. Inassert natin at the time even more strongly yung mga karapatan natin dyan, lalo na sa Scarborough, yung ating jurisdiction, syempre, no? Pero dahil nga nagkaroon ng standoff, naging tense yan, no? At nagtagal, mga 3 to 4 months, hindi siya naresolba, no? Until yung mga 4 months later, nagkaroon supposedly ng kasunduan na parehong aatras mula sa Scarborough ang dalawang panig. Ang problema, umatras nga ang Pilipinas pero yung China hindi. Nanatili siya doon. Tapos, nung nag-attempt tayo na bumalik, talagang pinipigilan na nila tayo makabalik sa Scarborough. So, yung mga mangisda natin, ayaw nilang palapitin man lang. At syempre, yung mga government vessels din natin ay lalo nilang hinaharang. No? So, dahil doon, parang, kumbaga, naging dehado tuloy ang posisyon ng Pilipinas, kinontrol ng China yung Scarborough, no? Ang Philippine government dahil wala naman siyang interes o kaya kakayahan na mag-umpisa ng away, no, ng giyera, ika nga, no? Nagdesisyon siya na gamitin ang batas. Kaya naghain tayo ng kaso sa ilalim ng UNCLOS dahil parehong partido ng UNCLOS ang China at saka Pilipinas. So ginamit natin yung tinatawag na dispute settlement procedure under UNCLOS. No, yun bale. At after 3 years na nalo nga tayo, no.
Hirap nga lang ang China dahil hawak na niya yung lugar dahil pinipilit niya yung kanyang claims, no? Ayaw niyang kilalanin 'yon at lalo pa tuloy siyang naghigpit, no? Dun sa lugar. Lalo tayong ayaw palapitin at pinipigilan, no? So kahit nanalo tayo, hindi siya sumunod. Tapos parang lalo pang ang mas nakasama doon ay dahil by the time na nanalo tayo ay hindi na sila yung Aquino administration yung in power at the time. Nag-take over na yung Duterte administration. Ang naging polisiya ng Duterte administration ay ibigay sa China yon. Kumbaga pagbigyan ng China dahil naniwala siya na sa mga pangako ng China na bibigyan siya ng mga infrastructure aid and assistance, no? Yung build program niya ipipinance daw. Makukuha siya ng mga tren, mga tulay, mga highway, kung ano-ano, no? At dahil doon, pinalambot lalo na nila ang posisyon natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi tayo nagpapatrolya, hindi tayo umaangal doon sa mga developments na ginagawa nila. Lalo na yung pagsagawa nila ng artificial islands habang pending yung kaso. Hindi tayo umimik, no? Pinabayaan natin ng China nagawin ang lahat ng gusto niyang gawin yun sa lugar na yon. Kaya tuloy, nung much later na into the Duterte administration, na-realize nila na, oops, parang wala tayong nakuha, lalo tuloy naging dihado yung posisyon natin dahil pinabayaan na natin yung China na gawin ang gusto niya. So, laging lalong mahirap tuloy na mag-pushback. Kaya nung nagpalit na naman administration at nag-take over si Marcos Jr., lalo tuloy naging dihado yung posisyon natin, no? Nung nagbago finally, siguro, nung nag-meet si Marcos at Xi Jinping noong 2023, parang nangako na naman ng China sa Pilipinas. Pero nahalata ng pamahalaan na pareho na namang pangako yan. No? Yan din yung inoffer sa Duterte administration. Kaya parang na-realize nila na walang mangyayari sa atin kung ganyang pagbibigyan lang natin ng China dahil kinukuha lang na kinukuha yung West Philippine Sea. Kaya doon nagbago siguro yung ating postura. No? So nag-umpisa yung Transparency Initiative at mula 2023, this time hindi na natin tinatago, hindi na natin pinagbibigyan ng China na i-cover up kumbaga ang mga nangyayari dyan sa lugar na yan, ni-expose natin lagi. So doon nag-umpisa din, lalong uminit ang issue dahil ayaw naman ng China yon. Gusto niya tahimik lang tayo at hindi natin kinokontra yung kanyang ginagawa doon, yung pag-angkin niya doon. No? So yun, ang eventually, ayan, nakita natin yung mga recent news, no? Naging lalong mas agresibo sila. Lalo silang naging mas marahas, no? Lalo na sa ating mga government vessels katulad ng Coast Guard. And then recently ngayon, pati tuloy mga fishermen natin ngayon directly hinaharas na rin nila at binabantaan nila. Prof. J, from a legal standpoint po, no? Ano-ano mga obligasyon ang nilikha po ng arbitration ruling noong 2016 sa pagitan po ng Pilipinas at China? Well, una, no, kaya nagkakagulo tayo dito ngayon dahil ang China, inaangkin nila yung West Philippine Sea na halos na parte kasama na ng halos buong South China Sea, no? Yung tinatawag na 9-dash line claim nila na wala naman sa batas at walang kumikilala, no, na ibang bansa, no? Yung claim na yon, parang drawing lang nila, sinabi lang nila na amin lahat ang buong South China Sea. Kung tama yon, di ibig sabihin wala tayong katubigan diyan sa bandang west, no? Ayon dun sa arbitration ruling, no, walang bisa yung pag-aangkin na yon dahil wala talaga siyang basehan sa international law. Kahit anuman ang kiniklaim ng China dyan sa lugar na yan, no, aside from walang basihan, wala din namang ebidensya, no, na claim nila yung buong lugar na yan nung time na yon. Dahil it was not only until mga 2009 nga yung nabanggit natin na nag-umpisa talaga silang mag-assert, no? Tapos pangatlo ay
wala naman talagang kumilala doon sa kanilang claim, no? Kahit ba naglabas sila ng mapa nung 9-dash line, wala namang nagsabi na okay sa'yo na 'yan, no? Mhm. Yung mga kondisyon na 'yan ay mahalaga 'yan, no? Dahil nga para magkaroon ng visa yung kanilang pag-aangkin, dapat kilalanin 'yan ng ibang bansa, no? At dapat meron siyang kumbaga may history din na talaga namang tinatrato niyang kanya yung lugar na yon. Never naman nangyari yun before 2009. Okay? Mhm. So, dahil walang visa yung kanyang 9-dash line, ibig sabihin, yung katubigan ay dapat paghahatian ng mga bansa, no, na nakapaligid sa South China Sea ayon sa UNCLOS. At ayon sa UNCLOS, ang mga bansa na to ay mayroong 200-mile EEZ at continental shelf na pwedeng sukatin mula sa kanilang mga mainland. Okay. Bali kinilala ng tribunal na ang Pilipinas pwede niyang angkinin yung buong 200-mile na yon bilang EEZ at continental shelf, no? Um, pero kaya niya kayang gawin yon kasi yung mga isla na inaangkin katulad ng Calayan Island Group, yung Scarborough Shoal, tsaka yung Spratly Islands group doon, yung mga yon na pinag-aangkinin din ng mga ibang bansa, wala naman siyang epekto bale doon sa mga EEZ at continental shelf doon sa mga nakapaligid na claimants, no? Kasi yung mga isla na yon, bale ang meron lang siya yung lupa at yung kanyang territorial sea, pero hindi siya pwedeng magkaroon ng EEZ and continental shelf. So yun, yung sovereignty dispute na yon over the islands, hindi pa yun nare-resolba. Okay? Dahil ano yan batas ng lupa yan hindi yan batas ng dagat So wala talaga siya, hindi siya kasama talaga doon sa arbitration, no? Pero ang insofar as the waters around them are concerned, no? Yun yung na-resolba nung arbitration, no? Kung anong status noon, kanino ba yon, no? So yung mga katubigan sa labas nung mga isla na yon at yung kanilang mga territorial sea na maliit lamang, it is either pertaining to the Philippines, no? Either pag-aari ng Pilipinas ang lahat ng likas yaman dagat diyan kung yan ay nasa loob ng 200 nautical miles mula sa Pilipinas, mula sa Palawan, Luzon, Mindoro, no? Yun yung ating EEZ at continental shelf. Kung nasa labas siya nun, yan ay high seas, ibig sabihin lahat ng bansa merong karapatan dun sa lugar na yun. Pare-pareho lang, pantay-pantay lang. Basta may obligasyon sila pa rin na kunwari preserve and protect the marine environment, basta sinusunod nila yon, di lahat sila mayroong karapatan dun sa high seas area. Okay? So, dahil doon, parang mas maayos na paghahati yon ng South China Sea, no? Na lahat ng nakapaligid ng bansa dapat meron kanyang parte, pero yung gitna, shared, bale, no? Ang problema yun nga, ang China, dahil como siya yung pinakamalakas at meron siyang puwersa, gusto niya kunin lahat na halos wala nang matitira dun sa mga ibang mas maliit na bansa. Prof. J. bilang panghuli, ano-anong mga aral ang maaaring matutuhan ng ibang bansa mula sa legal na hakbang ng Pilipinas sa sigulot po sa West Philippine Sea? Well, una, no, mahalagang hakbang yung ginawa ng Pilipinas dahil una, pinakita ng Pilipinas na talagang kumbaga naniniwala siya na dapat ang karagatan ay dapat ma-divide, ma-allocate, ma-govern, no, in accordance with international law na napagkasunduan naman ng lahat ng bansa, no? Mahalaga sa atin 'yon lalo na dahil tayo ay medyo mas maliit na bansa na mas may kakulangan ang poder, no? Militarily, politically, medyo less tayo, no? Compared to China na napakalaki at napakalakas. Kahit ekonomiya nila is 10 times larger than ours. Military nila is far more, no? Pero pagdating sa batas, lalo na sa UNCLOS, pantay-pantay ang lahat, no? So, hindi ko malaki ang China, dapat magkakaroon siya ng malaking karagatan na sa kanya lamang, no? Dapat ayon pa rin sa batas ang paghahati-hati, no? So, mahalaga 'yon para sa atin. Mahalaga din 'yon para sa mundo, no? Dahil kung papayag tayo na hindi ang batas kundi ang poder ang magdidetermine kung gaano kalaki ng karagatan ng sa iyo, talagang hindi natin alam kung saan tayo pupulutin kung gano'n, no? Mhm. Yung mga malalakas na bansa lamang ang magde-decide, no? At ang lahat ng natural resources doon, pangisdaan, petrolyo, mineral, etc., bali sila na lang ang mag-decide. Kung anong gusto nilang angkinin, sa kanila na, no? Dahil sila yung malakas.
So hindi pwede 'yon para sa atin, lalo na tayo yung mga smaller countries, no, kasama natin yung mga developing countries, hindi tayo dapat pumayag doon. Napakahalagang punto 'yon na dapat talaga nating isulong, no. Gayunpaman, meron din tayong natutunan na yun nga, kahit na mayroong international law, unfortunately, meron pa rin siyang imperfection, no? Hindi pa rin siya perfect dahil nakikita natin na yung mga ibang bansa na malalakas, parang pinapansin lang siya, ginagamit lang siya pagpabor sa kanya, pero pag hindi, parang napakadali nilang i-oppose din at i-disregard, no? Yun unfortunately yung current lesson din natin, no? Hindi sana ito ang manatili, no? Kaya mahalaga na patuloy tayo sa ating advokasya na dapat mayroong rule of law at international dapat ang mag-prevail, no? Hindi yung pure state power. At nakakabahala nga ngayon na base sa mga trends nga sa geopolitics, no, mukhang nag-i-slide back tayo mula sa isang sistema na ayon sa batas at parang unfortunately may mga senyales na mukhang umatras, no, at bumabalik tayo sa mga sistema na ayon sa poder, no. Ganyan nung 19th century, 18th century, at nakita natin ano nangyari noon. Di tuloy-tuloy ang gera at kolonisasyon, no, at imperialismo. Mahirap na bumalik tayo sa ganung sistema. So sana patuloy din tayo sa paninindigan natin na dapat batas ang mag-prevail dito sa mga issue na ito. Alright. With that, maraming salamat sa iyong oras at pagbabahagi. UP Law Center Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea Director, Professor J. Batumbakal. Salamat po, Prof. J. sa oras. Thank you din, Alex. At again, magandang umaga uli sa lahat. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan sa DZUP.org.